Sinasabi po ng mga economic managers and financial advisors ni Marcos Jr. na lumalago at bumubuti ang kalagayan ng ating lipunan, ang kalagayan ng ating ekonomiya sa loob ng nakalipas na 2 taon na siya na ang namumuno sa ating bansa. Pero bakit nagdeklara? Bakit nagdeklara ng food emergency crisis at rice emergency crisis ang Department of Agriculture kung bumubuti ang ating ekonomiya? Diyan pa lang, foul na. At mukhang talagang pinapasakay. At they're taking the people for a ride, no? Akala nila hindi natin kayang bosisiin at bigyan ng matalas na pagsusuri ang mga pang-ekonomiyang datos na ito. Pangalawa, bakit nagbebenta ng gold reserve ang ating gobyerno sa ilalim ni Marcos kung saan umabot po sa 25,000 kilos na mga gold reserve dahil nga 25 tons ito na ang value umabot sa 129 billion pesos. So kung lumalago at umuunlad ang ating ekonomiya, bakit patuloy po ang pagbebenta ng mga assets and mga ari-arian ng ating pamahalaan? And even this year, by early January, ay binanggit ni Finance Secretary Ralph Recto na magbebenta ng more than 27,000 small assets, including mga lupa na pangpubliko at iba't ibang mga ari-arian ng gobyerno upang makalikom ng karagdagang pundo para ma-meet up o abutin ang target ng budget na ipinasa na hokus-pokus na sindikato pa, which is 6.3 trillion pesos. Subalit ang realizable and logical and at the same time very practical na kayang abutin na revenue collection o kikitain ng gobyerno for 2025 umaabot lang sa 4.7 trillion pesos. Ibig sabihin, mga 1.6 trillion talaga ang budget deficit. At dyan manggagaling ang pangungutang sa mga local and international bank creditors. At karamihan dito po ay pupunduhan itong mga pinalusot na pondo na budget insertion na ang nalinaw at naipaliwanag sa atin sa mga pag-aaral nila Congressman Isidro Ungab, hindi bababa po sa 240 billion pesos ang mga insertions na ipinasok po sa budget sindikato at hocus-pocus na 2025. Now, alam nyo na kung bakit po ipinilit, minadali at nilabag ang prosesong tama at due process sa ating budget sapagkat pinagtatakpan nila ngayon ang more than 28 blank items na nandun po sa final committee report ng bicameral conference at pinirmahan po ito ng mga senador. At dahil doon ay umabot sa ang tinatanong ngayon bakit nagkaroon ng napakalaking increase na hindi bababa sa 240 billion pesos na pinalusot sa bicameral report kahit pa na may mga 28 items na blanco ang amount, which is illegal and criminal. Kaya ito po ang pangtapal, ang pangtabon, ang panglihis na issue ay ang pagkakaroon nitong niratsada na pansit canton at chapsoy na uri ng impeachment demolition attack laban sa ating pangalawang Pangulo kay Vice President Sara Duterte. Ayun. So ngayong gabi, pagbibigyan po natin ito ng karagdagang paglilinaw, itong mga sinasabi natin, gaano na ba kalubha ang krisis sa politikang ito at ang krisis pang-ekonomiya ng ating bansa na magkadugtong. They are distinct but inseparable in as far as the dynamics of political crisis at ang mga pang-ekonomiyang krisis magkadugtong, subalit sila po ay magkaiba at nagkakaroon po ng complementary effect sa bawat isa. So ang krisis at paglubha ng bangayan sa politika ng mga pangunahing pinuno ng ating bansa at ang ekonomiya naman at kabuhayan, kapag lumalala po ang the other side, meaning kung lumalala po ang isang variable side, taken for example, ang bangayan sa politika, it is highly expected mga kababayan na ang krisis sa ekonomiya at kabuhayan ay lalala din. Ang tawag dyan po ay directly proportional. Magkasabay po ang epekto niyan, complementary to one another. Pag lumulubha
at lumalalim po ang krisis sa ekonomiya, dulot po ng mga palpak na pulisiya sa gobyerno at mga pampolitikang bangayan, it is also expected na mas matindi palalo ang bangayan pang politika. Iyan po ang tamang pagsusuri. Kaya bibigyan natin ngayon ng pagtanaw. Ano ba talaga ang katotohanan dito sa lumulubha na krisis sa ating bansa, which includes both ang krisis sa ekonomiya at krisis sa politika, at bakit pumapasok po dito ang papel ng mga communist terrorist group at mga urban operatives nila gamit ang kanilang party list at gamit po ang kanilang mga urban-based organizations. Ano po ang kanilang role? Ano po ang kanilang magiging bintahe? At ano po ang epekto ng ganitong malinaw na political conspiracy and opportunistic alliance sa pagitan po ng Marcos Romualdez at ng ating mga tutuong tagapagpabagsak sa gobyerno, itong mga... Start na po tayo. Una, hindi po totoo na umunlad at lumago ang ating ekonomiya sapagkat ayon mismo sa datos at statistics na inilabas ng Philippine Statistics Authority at ng National Economic Development Authority for the last 2 years, matindi po ang pagbagsak at pagdausdos ng ating agrikultura, ng ating manufacturing, at wala pong na-generate ng mga panibagong marami o malawak na kabuhayan at trabaho. So pagbagsak ang agrikultura, bagsak din po ang manufacturing, it follows po na apektado din ang kita ng mga magsasaka, manggagawang bukid, mga marilita sa kanayunan, at pati na po ang mga formal and informal workers sa ating bansa. Mga plantation workers, mga sakada sa tubuhan, at mga manggagawa sa mga iba't ibang mga larangan ng kabuhayan na nakasandig sa agrikultura at sa manufacturing. Ang nag-survive lang po sa atin ay itong service and retail and trade, which is referring to the mall and mga power sector na kontrolado ng malalaking pamilya at mga oligarkiya. Pero ang fundamental at ang haligi ng ating ekonomiya sa agrikultura, lugmok po tayo. In fact, isa ito sa may pinakamababa na inangat, less than 2%. Ang inangat ng agrikultura and less than 3% sa manufacturing. Mantakin mo, ibig sabihin po, saan nanggagaling at kanino nako-concentrate ang pagpapasulpot ng yaman ng ating bansa at kung bakit sinasabing may paglago sa ekonomiya. Dito po nanggaling yan sa mga ulat na mas lalong tumaas by 78% ang kinikita ng malalaking 13 pamilya, no, na mga nagkokontrol ng halos 75% mahigit ng ating ekonomiya at ng ating buong pagpapalakad ng ating kabuhayan at ng ating lipunan. There are only 13 families na nakinabang ng tudo-tudo sa sinasabi ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga financial and economic advisors na lumago po ang ating ekonomiya. 13 families lang po ito. Mga pamilya Razon, Villar, ang mga pamilya ni Henry C., Ramon Ang, Lucio Tan, Lucio Ko, George Te, mga Consonhe, at pati na po ang sina Tony Tan Katchong ng Jollibee, at mga 13 families lang po ito ng tinatawag na top of the top ng ruling elites o mga namumuno na mga malalaking borgesya komprador at malalaking kapitalistang mga pamilya na nagkokontrol at nagmomonopolyo ng 75 to 80% ng ating buong ekonomiya. Doon lang po nag-concentrate ang paglago ng income at mga kita. Hindi po sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, mga katutubo, mga manggagawang bukid, mga maralitang tagalungsod. Hindi po napunta sa kanila ang paglago ng sinasabing 78% ng mga nakita o na-produce na umangat po ang mga kabuhayang ito ay hindi po napakinabangan ng milyong-milyong mga mamamayang Pilipino. Itong 13 na pamilya na binanggit natin, sila pong tinatawag na Borgesya Comprador or the Bourgeois Comprador class. In simple political description, sila po ang mga top of the oligarchs. Pati Ayala
at mga aboitis kasama po dyan. Sila po ang nakinabang at sila din ang pangunahing barkada ni Mr. Marcos. Pangalawa po, itong mga burokrata kapitalista at mga malalaking borgesya komprador na mga pamilya, sila din po ang umiikot sa kanila ang tinatawag na top dynasties na mga 300 families. Ito mga more than 300 or around 300 families, sila din po ang nagkokontrol ng political power sa bansa. At kasakapakat din po nila, kasama nila, at barkada din po nila itong mga oligarkong malalaki. Ito po ang ibig sabihin nila Marcos at Romualdez na lumago ang ekonomiya. Eh bakit wala sa 13 top oligarch families ang mga Marcos at Romualdez? Sapagkat hindi po sila considered na mga burokrata kapitalista, na mga burgesya komprador. They are considered as bureaucrat capitalist. Ibig sabihin po, ang malaking galing ng yaman nila ay nagmumula po sa kanilang pagmamaniobra sa kaban ng bayan at sa pundo ng mamamayan. At ginagamit nila ang poder at kapangyarihan sa gobyerno para lumago ang kanilang mga business interest. Ang tawag po dyan ay bureaucrat capitalists. Sila Marcos at sila Romualdez at ang mga alipores nilang malalaki na mga kontraktor ng mga kongresista sa kinukurakot ng mga budget, ang tawag sa kanila ay mga bureaucrat capitalists. Nabubuhay sila na parang linta dito po sa pundo ng gobyerno at winawaldas nila ito at pinapapunta o inililigaw nila papunta sa paglalago ng kanilang sariling business and economic interest. These are the top 300 political dynasties and mga political monopoly bourgeois comprador or bureaucrat capitalist na nasa loob ng gobyerno. At ito po ang kausap ng CPP, NPA, NDF. Itong mga bureaucrat capitalist na mga pamilya na ang kanilang kabuhayan ay matagal na pagkontrol, pagdomina, pagmanipula ng political power and governmental functions. At the same time, nagagamit nila ang poder at pondo sa gobyerno para lalo pang palakasin at palaguin ang kanilang pangnegosyo at mga pang-ekonomiyang interes nitong tinatawag na top 300 political dynasty families. Ayun. PhilHealth, tinanggalan po ng 60 billion nila Marcos at nila Ralph Recto, samantalang ito ay bawal. It belongs to a so-called technical malversation na offense. O bakit kung lumalago ang ekonomiya, bakit tinanggalan hindi lamang ng reserve fund ang PhilHealth insurance system para sa ating mga mamamayang Pilipino, subalit tinanggalan din po at naging zero ang budget nito for 2025. Samantalang sa naunang isinumiti ni Marcos na National Expenditures Program ay may 72 billion pesos po na appropriations allocated for the subsidy of PhilHealth. Pagdating po sa Kongreso, lalo na sa bicameral, tinanggal po ito nila Lola ninyo Grace Poe. So tandaan nyo po ito si Lola Grace Poe ninyo, ito po ang numero unong nakipagsabwatan din kay Martin Romualdez upang palusutin po ang isang budget na hindi lamang puno ng ukos-pokos at ala sindikatong pinalusot, kundi maraming kinarga na insertions na umaabot na pala sa 240 billion pesos. Wow!